So, nagulat ako kagabi. Pagkasampal sa akin, nahilo talaga ako. Para na akong nawawalan ng malay. Then, nagulat ako kasi sabi ko, umiiyak ako nun. Sabi ko, bakit parang may natulo sa ilong ko? Explanation ko kung bakit sila yung gusto kong bakit siya yung gusto kong i-evict at bakit si D, bakit ayun yung gusto niyang i-evict. Ayun lang yung hinihintay namin na sana pinakinggan muna nila yung side ko bago nila kami sugurin. Sobrang nalulungkot ako sa pangyayari kasi syempre may pinagsamahan kami ni Bebang. Yung eviction na yun is no choice talaga siya kasi wala akong ibang ma-evict kasi nga halos lahat ng tao dito mabait sa akin, halos lahat. Then tinanong ko si Mama Amanda kung ano ba talaga. So, evict nyo kung kanino kayo may galitin yung ganyan. And, dumating kasi yung time na nakaraan, di na kami nagbihira na kami magpansinan ni Bebang. So, naisip ko na parang siya na lang yung evict ko. Siya na lang siguro. Kasi, napakitaan ako ni Bebang ng di maganda na ano ako sa kanya. Na-turn off ako sa ugali niyang tinatabla niya na ako. Hindi rason yung sinasabi niyang binubunod siya, kaya hindi na siya nasama sa akin. Hindi rason yun. Ang totoo, lagi siya na kay Kelvin. Masakit lang sa akin kasi nga syempre, ikaw yung kasama ko sa lahat. Lahat dati ginagawa natin. Alam niya yan sa sarili niya. Kahit ano gawin namin ng kaanuhan, kami lagi magkasama. Then dadating sa part na dahil lang sa lalaki, gaganyan ka minsan ka lang magsasama, ganyan. Kaya ayun din yung ano ko sa kanya. Yung iba naman kasi babae, wala naman akong problema sa kanila. So nagulat ako kagabi. Pagkasampal sa akin, nahilo talaga ako. Para na akong nawawalan ng malay. Then nagulat ako kasi sabi ko, umiiyak ako nun. Sabi ko, bakit parang may natulo sa ilong ko? Pag ganun ko sa ilong ko, may dugo. Pero hindi mo siya makikita, hindi naman siya sobrang dami. Pero nagdudugo talaga siya. Then, etong part na to, ayan, kumikirot yung ugat ko dito. Kasi pag ganun siya yung pagsampal yan, pag ganyan. Yung ano ko dito, may sugat sa loob, nagdudugo yan. Then, parang namamaga yung part ko dito. Ngayon yung masakit pa siya. Parang ang bigat ng pakiramdam ko ngayon sa ulo. Then, ayan yung ugat ko dito, medyo ano siya nun. Parang kumikirot-kirot yung ugat ko na nakikita ko na yung maliliit yung ugat. Ay, makita niyo naman yung maliliit yung ugat. Kumikirot-kirot siya dyan kagabi. So, natakot na ako kasi sobrang dami ko ng trauma sa ganyan. Kaya kagabi, nasusuka ako. Tapos, sobrang nahihilo ako. Inaantok ako. Gusto kong matulog. Kahit kakagising ko lang that time bago mag-eviction. Pinipigilan nila ako, daw ako matulog kasi nga bakit ako magising. Kinakabahan ako. Umiyak ako kagabi kasi nga, paano pag may nangyari sa akin masama? Ayun yung iniisip ko. Sobrang dami ko pang pangarap. Di naman sa sobrang OA. Kasi syempre, iniingatan ko rin talaga yung sarili ko. Grabe yung iyak ko kagabi. Hindi ko akalain na ganun yung nangyari. Naawa rin naman ako kay Kelvin kasi grabe rin yung ano niya, nagkapasa siya sa ganito niya. Naawa rin ako sa kanya, grabe. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya, ganyan. Then, medyo naano ako kay Kosoke kasi nga, nasobrahan din, napikon din si Kosoke, hindi niya rin nagustuhan yung mga pangyayari kagabi. Sobrang napikon siya sa pag-awat. Ayun lang, ngayon gusto ko na lang ng peace of mind, ayoko ng gulo. Gusto ko kalmado lang. Sobrang hirap nang mainisip kang pagod ka na, stress ka pa. Diyos ko, ang hirap pagsabay-sabayin nun.